Umiinit na balita ngayong tanghali. Naitala ang inflation sa bansa noong December 2023, bumagal sa 3.9%. Mga hakbang upang matiyak ang mababang presyo ng pagkain, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lugi sa ekonomiya ng Iloilo City dahil sa power crisis, aabot na sa halos 2 bilyong piso. Isang power plant sa syudad gumagana na. Posibilidad na umabot sa 50 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Pinabulaanan ng Office of the Transport Cooperatives at LTFRB. Ilang kalsada sa Maynila, 2 araw na isasara dahil sa traslasyon. Bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol sa Japan, sumampa na sa 72. Tsansa na may ma-rescue pang survivor, mababa na. At mga nangunguna sa online voting ng 9th Wish Music Awards, kilalanin. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 5, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Lumiliit na ang tsansang makakita pa ng survivor sa mga rescuer matapos ang mapaminsalang lindol sa Japan. 72 tao na ang nasawi sa malakas na pagyanig. Samantalang mahigit 200 pa ang sinasabing nawawala. 3 araw kasunod ng 7.5 magnitude na lindol noong January 1, 2024. Ayon kay Prime Minister Fumio Kishida, ang lindol ang pinakamatinding sakunang naranasan ng Japan sa mga nakalipas na taon. Nananatili ring hamon ang akses sa Noto Peninsula region na pinakaapektado ng lindol. Patuloy na tinututukan ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon ng mga Pilipinong apektado ng malakas na lindol sa Japan. Ayon sa Department of Migrant Workers, may nakahanda ng tulong ang ahensya sa mga overseas Filipino worker na biktima ng lindol doon. Narito ang report ni Nel Maribohok. Mahigit 1,000 overseas Filipino workers ang patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers na nasa Ishikawa Prefecture at Toyama. Ito ay matapos ang 7.6 magnitude earthquake sa Central Japan at Western Coast noong Lunes. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, may mga natatanggap na silang tawag mula sa kanilang hotline para sa mga Pilipinong apektado ng lindol sa Japan. We set up the help desk, Japan help desk since day 1, no? January 1st, since nangyari yung lindol. And we have been receiving calls, although I have to admit hindi siya ganun karami because ito ay para sa akin ay sagisag ito ng episyente at maayos na disaster management efforts ng pamahalaan ng Japan. Tiniyak naman ni DMW Yusek Kakdak ang tulong sa mga Pilipinong apektado ng lindol sa Japan. Assure them of our support and assistance. Financial assistance is forthcoming for those who have been adversely affected by the earthquake. Halimbawa kung nasira o nagiba ang bahay o kaya ay nahinto ang trabaho o kaya kailangan ng suporta in terms of food and basic necessities. Ito po ay ibibigay natin sa kanila. Sa ngayon ay wala pang naiulat na nasaktan o nasawing Pinoy sa nangyaring lindol. Para sa mga pamilya at OFW sa Japan na naapektuhan, maaaring kumontak sa hotlines ng DMW para sa anumang katanungan o assistance mula sa pamahalaang Pilipinas. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mahigit 6 na linggo na mula nang i-hostage ng Houthi rebels ang 17 tripulante Pilipino sa Red Sea. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang katiyakan kung kailan mapalalaya ang ating mga kababayan. Pero nasa maayos na kalagayan naman umano ang mga ito at nakakausap ang kanilang pamilya sa telepono ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Narito ang balita ni Ryan Lacanlale.
Wala pang katiyakan kung kailan mapapalaya ang 17 tripulanteng Pinoy na bihag ng grupong Houthi. So alam natin na nasa maayos na sitwasyon ngayon ng ating 17 tripulante at nananalig tayo na patuloy ang efforts through the DFA sa kanilang ligtas na pagpapalaya at pagpapauwi. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa kamay na ng Department of Foreign Affairs ang negosasyon tungkol sa pagpapalaya sa mga ito. Pero tiniyak ng DMW na nasa maayos na kalagayan ang mga Pilipinong bihag at nakakausap sila ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. So we have been hand-holding the families and we know for sure also na merong direct phone calls ang mga seafarers sa mga families to assure them that they are safe and sound on board. Nakatutok naman ang Department of Migrant Workers sa mga pamilya at mga kaanak ng mga tripulante sa bansa. Tayo sa DMW, inatasan tayo ng ating Pangulo na pangalagaan ang mga pamilya ng 17 seafarers. Kaya, kahapon lamang ay nagkaroon na naman kami ng pagpupulong. Ang gusto ko itawag dito ay hand-holding sessions and quality time that we spend with the families virtually or face-to-face para masiguro we can constantly assure them, masiguro natin na patuloy ang government assistance and protection and support para sa kanila. November 19 ng nakaraang taon, hinijack ng mga Houthi rebels ang Galaxy leadership habang naglalakbay sa Red Sea. Dinala ito sa Yemen. Lula nito ang 25 foreign crew mula sa Bulgaria, Mexico, Ukraine at Pilipinas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang dumating sa Pilipinas sa susunod na linggo para sa 3 araw na official visit si Indonesian President Joko Widodo sa January 9 hanggang 11. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ikinagalak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakatakdang pagbisita ng Indonesian President sa bansa. Dagdag pa nito, ang Pilipinas at Indonesia na parehong founding member ng ASEAN ay malapit na mag-partner na mahabang panahong nakinabang sa matatag na kooperasyon sa politika, ekonomiya at people-to-people relations. Inaasahan na muling pagtitibayin ni PBBM at President Widodo ang kanilang commitment na palalimin at palalawakin ang ugnayan ng Pilipinas at Indonesia sa kanilang pagpupulong sa darating na January 10. Mas bumagal pa ang naitalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Desyembre noong nakaraang taon. Base sa report ng Philippine Statistics Authority, mula sa nakaraang 4.1% na naitala noong November 2023, bumagal pa sa 3.9% ang inflation rate noong Disyembre. Ito ang pinakamababang inflation rate na naitala para sa taong 2023. Ayon sa PSA, nakaambag sa pagbagal ng inflation ang housing, water, electricity, gas at iba pang fuel products, gayon din ang presyo ng LPG. Welcome development para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naiulat na pagbagal ng inflation rate. Kaugnay nito, nangako ang presidente na patuloy nag-agawa ng mga hakbang ang pamahalaan para patuloy na maging abot kamay ang presyo ng pagkain. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok Live. Nel, ano-anong mga paraan yung gagawin ng gobyerno para masiguro ang mababang presyo ng mga pangunahing bilihin? Yes, Aga, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na magsusumikap ang pamahalaan para patuloy na mapaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa. Sa Facebook post ni Pangulong Marcos, sinabi niya na ngayon 2024, lalong palalakasin ang mga programa sa agrikultura at tututukan ang mga hakbang upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Pahayag ito ng Pangulo matapos bumaba ang inflation rate sa 3.9% noong December 2023, ang pinakamababa niya noong nakaraang taon mula sa 4.1% para sa Nobyembre 2023. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, napapaloob ang naitalang inflation rate sa pagtataya ng BSP na 3.6 hanggang 4.4% inflation.
tiniyak ng BSP na patuloy silang nakabantay sa galaw ng inflation para sa nararapat na pagpapatupad ng monetary policy. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Suportado ng isang grupo ang pag-amyenda sa Restrictive Economic Provisions ng 1987 Philippine Constitution. Ayon sa Foundation for Economic Freedom Incorporated, nakahahadlang ang mga probisyong ito sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang nais ng grupong partikular na amyendahan sa economic provisions ng 1987 Philippine Constitution? Ella, nagpahayag ng suporta ang Foundation for Economic Freedom Incorporated sa panukalang amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Partikular na ang restrictive economic provision na ayon sa grupo ay nakakahadlang sa pag-unlad ng bansa. Question nito, dapat nang pahintulutan ang 100% foreign ownership liban na kung itinatakda ng batas. Kabilang na yung mass media, renewable energy, natural resources, pagmamay-ari ng lupain at iba pa. Dagdag pa dito, maaari ring magpatupad ng kinakailangang restrictions ng Kongreso, mga kondisyon para sa pagmamay-ari at safety nets batay sa pangangailangan ng bansa sa pamamagitan naman ng legislation. Sa pamamagitan nito, ayon sa grupo, mas mahihikayat ang mga foreign investors na mamuhunan at magkaroon ng business operations sa bansa. Noong nakalipas na taon, itinahayag ng liderato ng Kamara ni House Speaker Martin Romualdez na pagtutuunan ng pansin ng kapulungan ang pagsusulong na amyendahan ng saligang batas. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ilang senador ang nakatakdang maghain ng resolusyon para maimbestigahan sa Senado ang nararanasang malawakang blackout sa Panay Island. Kabilang nariyan sina Senate Committee on Energy Chairman Raffy Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian at Senator Ronald De La Rosa. Anila nakababahala ang kalbaryong nararanasan ng mga residente at ang pagkalugi ng mga negosyo dahil sa kawalan ng kuryente. Patuloy din ang paghimok ng mga mambabata sa Department of Energy at National Grid Corporation of the Philippines na agad solusyonan ang problema. Magbabalik sesyon ang Senado sa January 22. Bukas ang Department of Energy o DOE sa panawagang congressional probe sa pagkawala ng kuryente na nakaapekto sa buong isla ng Panay at kalapit na mga lalawigan sa Visayas. Ito ay habang patuloy na inaalam ng mga otoridad kung ano ang naging sanhi ng pagkawala ng kuryente sa lugar. Ayon kay DOE Assistant Secretary Mario Marasigan, bukas ang kagawaran sa investigasyon para maliwanagan at mabigyan ng pansin ang sitwasyong nangyari. Sinabi din ni ASEC Marasigan na dapat ay natuto na ang mga otoridad sa blackout na nangyari sa Isla ng Panay noong April 2023. Dagdag ni Marasigan, patuloy pa rin sila sa pagsusuri sa mga datos at kasalukuyan pa rin inaalam kung sino at saan nagmula ang mga power outages sa Visayas. Nakikipag-ugnayan na din ng DOE sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at sa mga distribution utility at power generators para i-monitor ang sitwasyon sa isla. Aabot na sa halos 2 bilyong piso ang nalulugi sa ekonomiya ng Iloilo City bunsod ng ilang araw na power outage sa Western Visayas. Samantala, nagsimula ng mag-synchronized sa grid kaninang madaling araw ang nasa 135 megawatts capacity na planta ng kuryente sa Iloilo. Mula sa Iloilo City, ang detalye ihahatid ni Lalaine Moreno live. Lalaine, balik normal na ba ang operasyon ng mga establishment dyan sa Iloilo? Aga hindi pa rin balik sa normal itong ilang establishmento dito sa Iloilo City dahil hanggang sa ngayon nga ay ongoing pa ang ipinapatupad na rotational brownout every 3 hours ng Power Electric Cooperative at ngayong araw nga hopefully ay may babalik na sa normal o stable ang supply ng kuryente kaya inaasahan din natin na buka o mamayang hapon o bukas ay posible magbukas na ang ilang mga establishmento na nagsara kasama dyan itong mga water stations at mga laundry shops. Tinatayang aabot na sa halos sa 2 bilyong piso
ang economic loss ng Iloilo City dahil sa malawakang power outage sa Panay na nag-umpisa pa noong Martes. Ayon sa estimate ng Iloilo City Local Economic Development and Investment Promotion Office, 400 hanggang 500 million pesos kada araw ang lugi sa ekonomiya ng lungsod dahil sa kawalan ng supply ng kuryente. Kasama sa mga apektado ang mga private sector, restaurant, fast food chain, mga water stations, hotels at mga nagtitinda ng frozen products. Bagamat ang ibang mga establishmento ay gumagamit ng generator sets, hindi pa rin ito sapat para maging normal ang kanilang operasyon at dagdag pa sa kanilang operational expenses. May kuryente na rin sa lungsod pero hindi ito sapat kaya nagpapatupad ng rotational brownout ang electric cooperative kada 3 oras. Samantala, ayon sa PAM Consumption Power Corporation Power Plant, nagsimula na silang mag-synchronize sa grid pasado alauna kaninang madaling araw. As of 11 a.m. today, 100 megawatt na ang na-load ng PCPC sa NGCP. Kapag nakumpleto na ang pag-load ng karagdagang power na 135 megawatts, inaasang magiging stable na ang supply ng kuryente sa Panay Island ngayong araw. Samantala, batay sa resulta ng meeting kahapon ng mga opisyal at power sector, isa sa long-term solution sa power blackout ang Cebu-Negros Panay Backbone Project na matatapos sa March 2024. Sa pamagitan nito, maaaring kumuha ng karagdagang supply mula sa Cebu sakaling pumalya ang isang planta o kulang na sa reserve power. Ito ay isang 238-kilometer long circuit, 230 kilowatt-hour capacity transmission line na kumukonekta sa Cebu, Negros at Panay Island. And muna ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Aga. Lalain, meron bang matatanggap na tulong or programa mula dito sa mga may kinalamang ahensya dito sa power outage, yung mga establishmentong nalugi dahil dito sa malawakang outage na ito, Lalain? Aga yan pa ang isa sa mga pinag-aaralan dito ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas dahil nga hanggang sa ngayon ay wala pang klaro kung sino talaga ang dapat managot dito dahil nga ayon sa resulta ng meeting kahapon ay lumalabas na hindi na manage ng NGCP itong frequency ng grid or nagkaroon ng instability kaya naapektuhan ang ibang planta at nag-shutdown. Pero ayon naman kasi sa NGCP ay hindi naman nila inaamin ito at patuloy pa daw nilang inaalam ang kabuang datos kung ano talaga ang sanhi ng malawakang brownout. Pero posible yan, Aga, no, na magkakaroon ng tulong pinansyal itong mga negosyante na nalugi ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, Aga. Alright, maraming salamat, Lalain Moreno. Umapela si House Speaker Martin Romualdez sa Department of Transportation na magsagawa ng kumpletong pagrepaso sa isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization Program at palawigin ang period ng implementasyon nito. Sa gitna ito ng mga hamong kinakaharap ng mga driver at operator bunsod ng isinusulong na modernisasyon sa PUV. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Hanggat hindi natitiyak na mapoprotektahan ang kabuhayan ng jeepney drivers, nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa Department of Transportation na magsagawa ng kumpletong pagrepaso sa isinusulong na Public Utility Vehicle Modernization Program. Gayon din ang palawigin ng period ng implementasyon nito. Ginawa nito ang pahayag ilang araw matapos ang December 31, 2023 deadline para sa konsolidasyon ng Public Utility Jeepneys o PUJs. Sa kabila nito, pinapayagan pa ring makabiyahe ang mga tradisyonal na jeepneys sa mga ruta kung saan less than 60% ng mga unit pa lamang ang consolidated hanggang January 31, 2024. Bukod pa rito, nais din ng liderato ng Kamara na magsagawa ng motu proprio investigation ang House Committee on Transportation kaugnay ng mga ulat ng anomalya na dahilan upang mabahira ng planong pagpapatupad ng Jeepney Modernization Program. May mga kasalukuyang transport officials din umanong nakikipagsabwatan sa mga dating opisyal sa pakikipagnegosasyon para sa imported modern jeepney units na papalit sa mga lumang unit. Sa gitna ng isinusulong ng pamahalaan ng modernisasyon ng PUV, kinikilala naman ng Kamara ang mga hamong kinakaharap ng mga driver at operator ayon kay Speaker Romualdez.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabulaanan ng Office of the Transportation Cooperatives at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pahayag ng ilang grupo na pwedeng umabot sa 50 pesos ang minimum na pasahe sa mga jeep dahil sa modernisasyon. Ayon sa LTFRB, malabo itong mangyari at walang batayan ang sinasabing computation ng grupo. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez Live. JP, ano yung paliwanag ng OTC at ng LTFRB? Paano naman nila nasabi na malabo ngang umabot ng 50 pesos yung minimum na pasahe sa jeep? Ayon nga sa OTC at sa LTFRB, wala kasi nung sinimulan itong modernization program noon pang 2017, ay halos parehas lang din naman yung pamasahe sa traditional na jeep at saka sa modern jeep. Yan ay 2 piso na diferensya mula sa traditional na jeep at sa mga modern jeepney. Ipinaliwanag kanina ng Office of the Transportation Cooperatives at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na noong 2017, 9 pesos ang minimum na pasahe sa traditional na jeep, habang 11 pesos naman sa mga modern jeepney. Sa 6 na taon na nilang lumipas, ganun pa rin naman ang diferensya kung saan 12 pesos ang minimum sa traditional na jeep at 14 pesos naman sa modern jeep. Kaya naman malabuan nila ang claim ng ilang grupo na pwedeng umakyat sa 50 pesos ang minimum na pamasahe sa mga modern jeep sa loob ng 5 taon. Wala umanong basis o basehan ang kalkulasyon ng mga grupo sa pagsasabing aabot ng 50 pesos ang minimum na pasahe sa mga jeepney. Ito'y kahit paano nila papalitan na ng mga modern jeep ang mga traditional na jeep. Samantala, sinabi naman ng LTFRB na sa ngayon ay patuloy pa rin nilang isinasapinal ang datos kung ilan na ang nakapasok sa consolidation matapos ang deadline noong December 31, 2023. Ayon sa LTFRB, dumagsa daw noong December 31 ang mga humabol sa consolidation, kaya patuloy pa rin nilang pinoproseso ang mga nais sumiting aplikasyon. Isa pa dun sa pinabubulaanan ng LTFRB, yung claim ng Manibela na hanggang ngayon daw ay tumatanggap sila ng aplikasyon para dun sa mga habol sa consolidation. Ayon sa LTFRB, wala rin katotohanan yun at hindi na sila tumatanggap ng mga habol pa doon sa consolidation. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Roundup Balita. Matagumpay na natapos ng Pilipinas at Estados Unidos ang Second Joint Maritime Cooperative Activity Training na idinaos noong January 3 at 4 sa may West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng isinagawang Joint Maritime Exercise, nasubukan ang kakayahan at kahandaan ng dalawang bansa sa pagtugon sa posibleng banta sa maritime domain. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bukod sa pagpapalakas ng kakayahan, malaking tulong din ang joint military training upang lalo pang mapatatag ang overall security at stability sa rehiyon. Nirespondihan ng Naval Forces ng Western Mindanao ang isang motorbangka na nagkaaberya sa may Lampinigan Island sa probinsya ng Basilan. Base sa report, sinasabing nasira ang makina ng bangka habang naglalayag patungo sana ng Zamboanga City. Lula nito ang nasa 120 mga pasahero. Agad namang rumesponde ang Philippine Navy nang makatanggap ng distress call mula sa nasabing motorbangka. Ligtas namang nahatak ang nagkaaberyang bangka at wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Napigilan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police ang pagtakas ng isang 44 years old na suspect sa kasong destructive arson sa Romblon. Nagsasagawa ng pre-departure inspection ang PCG sa isang pampasaherong sasakyang pandagat sa Ambulong Port
magdiwang Romblon noong January 2 nang bigla na lamang tumalon ang suspect sa dagat. Agad naman sumunod si Coast Guard Seaman First Class John Lawrence Lotek at isang pulis para pigilan ang suspect. Agad itinurn over ang suspect sa mga pulis na nasa maayos na kondisyon. Iniulat ng Philippine Coast Guard na nagkaroon ng oil spill malapit sa Davao Port, Davao City. Naapektuhan ng maritime incident ang 200 cubic meters ng tubig sa vicinity ng Pantalan. Agad namang naglagay ng oil spill absorbent boom at absorbent pads ang response team ng PCG upang ma-recover ang nasa 30 litro ng sludge oil. Sa kasalukuyan, nagsasagawa pa ng karagdagang verification ng PCG para matukoy ang pinagmulan ng tumagas na langis. Pansamantalang isasara ang ilang mga kalsada sa lungsod ng Maynila sa susunod na linggo para bigyang daan ang isasagawang traslasyon. Base sa anunsyo ng Manila Public Information Office, isasara sa mga motorista ang ilang kalye sa syudad dahil sa inaasahang bulto ng mga taong dadagsa sa okasyon. Ipatutupad ang road closure mula alas 9 ng gabi ng January 8, araw ng Lunes, hanggang sa maghapon ng January 9. Ang mga apektadong motorista ay pinapayuhan na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Para sa kumpletong listahan ng road closure at rerouting, maaaring i-check ang official Facebook page ng Manila PIO. Nasa 900 vendor ang pansamantalang paaalisin sa paligid ng simbahan ng Quiapo para sa traslasyon ngayong taon. Nagbabala ang mga otoridad na huhulihin ang sinumang hindi susunod sa kautusan. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Ngayon lang problemado na si Aling Gina kung saan kukuha ng pantustos sa 3 araw na hindi sila makakapagtinda sa paligid ng Quiapo. Mula kasi January 7 hanggang 9, bawal muna sila pumunta sa kanilang pwesto dahil sa gaganaping traslasyon. Nangangamba rin siya na baka mabulok ang kanyang mga panindang prutas na ilang araw na maiimbak. Kung tubo namin, nawawalan kami ng 500 isang araw, 700. Sabi parang sapul na rin yun sa pagkain namin, saka sa utang namin. Kaya malaki rin ang mawawala, mayroon din mga 3,000, 5,000 sa isang kalimang araw. Kaya ang gagawin namin, i-discarte na lang kami ng ibang paraan na makapaghanap buhay din kami. Ayon kay Police Colonel Arnold Thomas Kabugaw Ibay, Acting District Director ng Manila Police District, nais nilang bigyang daan at maliwalas na lugar ang mga tao, lalo at nasa 2 milyon ang inaasahang sasama sa taunang pagtitipon. Bahagi rin anya ito ng ipapatupad na seguridad upang matiyak ang kaayusan sa January 9. Hindi lang sa Quiapo Church, no? Sa Quirino Grandstand at saka sa yung sasali sa prosesyon. Katulad din po, baka mahigitan pa dahil katulad din po nung numero na pumunta noong 2020, baka abot po ng 2 milyon. Upang maiwasan din ang gulo, ipinagbabawal ang mga nakakalasing na inumin sa lugar malapit sa Quiapo. Anyway, meron namang nilabas na executive order ang ating mayora na magkakaroon ng liquor ban dito sa area ng Quiapo. 500 meters within 500 meters radius, meron po liquor ban sa mula 8 hanggang 10. Ngayon pa lang makikita na rito ang mga tauhan ng Philippine National Police na nagsisimula ng magpatupad ng kaayusan. Sa linggo, January 8 ay magsasagawa ng total clearing operation sa paligid ng Quiapo. Nagbabala rin ang mga otoridad na huhulihin ang sinumang hindi susunod sa kautusan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang January 9, Martes, bilang Special Non-Working Day sa City of Manila. Ayon sa Proclamation No. 434 na may lagda ni Executive Secretary Lucas Bersamin, may kaugnayan ang deklarasyon sa magaganap na traslasyon. Batay sa pagtaya ng organizers, nasa 2 milyon ang inaasahang sasama sa taunang pagtitipon na ito.
Posibleng magresulta sa pagtigil sa pag-aaral o paglipat sa pribadong paaralan ang ginawang pagpapatigil ng Senior High School Program sa State Universities and Colleges o SUCs at Local Universities and Colleges o LUCs ayon sa isang makabayang block lawmaker. Naniniwala naman ang isang mambabatas, may choice ang governing board ng SUCs at LUCs na ipagpatuloy ang SHS program kung may alternate funding sila. Narito ang report ni Rosalie Coz. Parehong grade 11 students sa isang private university sa Quezon City, sina Nisana at Laura May. Kapwa rin sila benepisyaryo ng Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Anila, malaking tulong ang ayuda ng pamahalaan upang makapagpatuloy sila sa pag-aaral. Kaya pareho silang nanghihinayang para sa mga kapwa nila 11th grader na apektado ng pagtigil ng Senior High School Program sa state universities and colleges at local universities and colleges. Hindi naman po lahat afford yung tuition fee na mataas. Nahihirapan po sila mag-adjust sa mga lugar po or school. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat nagsagawa muna ng konsultasyon sa stakeholders ang Commission on Higher Education at Department of Education bago itinigil ang Senior High School Program sa SUCs at LUCs. Ito ay lalo na't mawawala ng ayuda ang libu-libong estudyante at makikipagsiksikan sila sa mga public school. May mga guro ring maaaring maapektuhan ng load ng kanilang trabaho. Ayon naman kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, mapipilitan ng mga estudyanteng pumasok sa mga pribadong paaralan na mas mahal ang matrikula o kaya naman ay tumigil sa pag-aaral kung kulang na kulang ang mga pasilidad sa public schools. Naniniwala naman si Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Besas Tutor, miyembro ng House Committee on Higher and Technical Education, ang subsidy funding lamang para sa senior high school program sa SUCs at LUCs ang nahinto. Kung may pagkukunan silang pondo sa ibang sources, maaaring ipagpatuloy nila ang programa. Pagtitiyak naman ng Department of Education, sapat ang bilang ng public schools upang i-accommodate ang libu-libong senior high school students na maaapektuhan ng discontinuation ng SHS program sa SUCs at LUCs. Binanggit din ni DepEd Undersecretary Michael Powa na may dalawang opsyon ang mga ito, mag-enroll sa public school na nag-aalok ng basic education o sa private schools at mag-avail pa rin ng voucher program. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ngayon ng Department of Education na mayroong sapat na public schools na kayang i-accommodate ang lahat ng senior high school students na apektado ng nakaambang paghinto ng SHS program sa lahat ng state at local universities and colleges. Sa isang panayam, sinabi ng DepEd na nakikipag-ugnayan na sila sa mga regional offices at school division offices upang maasikaso ang mahigit sa 17,000 senior high school learners na apektado nito. Ayon sa DepEd, nasa 250 senior high school students kada division office ang maaaring i-accommodate sa mga public school. Nauna nang sinabi ng ahensya na may dalawang opsyon ang mga estudyante. Ito ay ang mag-enroll sa public school o lumipat ng pribadong eskwelahan at mag-avail ng voucher program. Nagbabala ang Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng issue kaugnay sa destabilisasyon laban sa gobyerno. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ipinahahanap na ng pamunuan ng PNP ang mga content creator na nagpapakalat ng mga maling impormasyon kabilang ang destabilisasyon. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, sa oras na matunton ng PNP itong mga nagpapakalat ng umunoy destabilisasyon laban sa gobyerno, ano ang parusa na posibleng ipataw sa kanila? Mahaharap ang mga ito sa kaso at sinabi nga ditong PNP na professional sila at nananatiling tapat sa konstitusyon at sa ligang batas. Yan nga sinabi ni Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo sa gitna ng pagkalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa destabilisasyon laban sa administrasyon.
Sinabi pa ni Colonel Fajardo walang katotohanan ang mga kumakalat na impormasyon na hinihimok ng PNP at AFP na magbitiw na sa pwesto itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan mayroon pa itong litrato ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda at ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Nagbabala din ng PNP na kakasuhan ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na nagbibigay ng kalituhan sa publiko. Ipinag-utos na Ella Ania ni General Acorda sa PNP Anti-Cybercrime Group na tukuyin kung sino-sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga fake news upang masampahan ang mga ito ng kaso. Panawagan din ng PNP sa publiko huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa social media lalo na't hindi naman verified ang mga impormasyon na ipinapakalat ng mga ito. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nilinaw ng isang mataas na opisyal ng gobyerno na maaaring mag-imbestiga ang International Criminal Court o ICC kahit na wala ito mismo sa Pilipinas. Samantala, pinangahawakan naman ng isang mambabatas ang umano'y pangako mula sa Pangulo na hindi makatatapak sa Pilipinas ang ICC sa gitna ng mga espekulasyong nakapasok na ito sa bansa. Narito ang report ni Harleen Delgado. Maaaring isagawa ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang investigasyon sa drug war ng Duterte administration kahit na hindi ito pumunta sa Pilipinas. Iyan ang paglilinaw ni Solicitor General Menardo Guevara kasunod ang alegasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na labas-masok na umano ang mga investigador ng ICC sa bansa. Anya may mga grupo sa loob ng Pilipinas na tumutulong at umaalalay sa ICC prosecutor sa kanyang investigasyon. At kung sakali mang nakapasok na sa bansa ang mga tauhan ng ICC, magkakaroon ng impormasyon dito ang Bureau of Immigration. Gayunman, nananatilian niya ang posisyon ng administrasyon na walang legal na mandato ang pamahalaan na makipagtulungan sa mga investigador ng ICC. Si Senator Ronald Bato de la Rosa naman umaasa sa anyay singtigas ng bato na pangako sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makakatapak sa Pilipinas ang ICC. Isa ang senador sa mga nabanggit na personalidad sa ICC probe kaugnay ng umano'y crimes against humanity ng tinaguriang bloody drug war ng Duterte administration. Solid as a rock. Solid as a rock yung kaya sinabi sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Sa ngayon, wala pa anya siyang natatanggap na impormasyon kaugnay ng presensya ng ICC sa Pilipinas. Dapat din muna anyang kumpirmahin ang impormasyon ni Roque. Pero kung totoo mang nakapasok na sa bansa ang ICC nang hindi inotorisa ng gobyerno, hindi anya ito haharapin ni Senator De La Rosa at bagkus hihilingin pa raw niyang ipa-deport ang mga ito. Sobrang encroachment na yan sa ating sovereignty. Hindi sila inotorize ng gobyerno natin, then andito sila nag-conduct ng investigation. Parang na tayong ginagawa ng mga tao na yan. I-report ko pa sila sa gobyerno natin na i-deport ninyo ito for undesirable alien dahil nakikialam dito sa atin. They should do that. Otherwise, magiging inutil sila na somebody's doing something under their nose. Dapat alam nila yun. Pero kung nandito na sa bansa ang ICC investigators nang may pahintulot ng gobyerno, wala na anya siyang magagawa kundi harapin ang investigasyon. I will ask DOJ, why? Why did it happen? Because as of the last conversation namin ng Pangulo, yun nga, I got the impression that his assurance to me is solid as a rock. At bakit ganito, ganon? If indeed yung pagpasok nila ay sanctioned by this government, authorized by this government, kaya nga masasabi ko na laban bawi itong gobyerno na ito kapag gano'n ang mangyari. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel naman, walang nakikitang problema sa pagpasok ng ICC investigators sa Pilipinas. Pero mahalagaan niya na makipag-ugnayan pa rin sila sa gobyerno. Then dapat kausapin nilang Commission on Human Rights, di ba? On human rights complaints. So, impossible na hindi sila maramdaman if they are doing an honest to goodness investigation. Dapat maramdaman sila ng gobyerno. So kung walang ganyan, that looks like wala pa sila rito. Although ako personally, I find nothing objectionable kung nandito na sila. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Naka-alerto na ang mga lokal na pamahalaan maging ang mga barangay councils na malapit sa paligid ng Bulkang Bulusan dahil sa patuloy na aktibidad na ipinapakita nito. Para sa detalye may report si Ryan Salatandol live. Ryan, ano ang parameters na hinihintay ng PHIVOLCS para ilikas sa mga residente? At mayroon na bang mga nakahandang evacuation center na magagamit sakaling tumaas ang aktibidad ng Bulkang Bulusan? Yes, Ella, tuloy-tuloy nga ang sinasagawang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Bulusan nitong mga nakaraang araw, at ito din ang magiging parametro at ito din ang magiging go signal ng PHIVOLCS sa mga LGU na magkaroon na ng evacuation sa kanilang mga lugar. At Ella, nakahanda na din ang mga LGU sa bayan ng Huban at iba pang mga karatig na bayan sa Sorsogon na apektado nito sa mga evacuation center sa lugar. Nakaalerto na ang barangay councils ng Barangay Puting Sapa sa Huban, Sorsogon na isa sa pinaka-naapektuhang barangay tuwing pumuputok at nagbubuga ng abo ang Bulkang Bulusan. Inalerto na ng punong barangay sa lugar ang barangay council at mga tanod sa lugar na maghanda kung sakaling biglang pumutok ang bulkan. Nakahanda na rin ang mga ipamimigay ng mga libreng face mask dahil sa panganib na maidudulot ng abo na ibinubuga nito. Dagdag pa ng LGU, nagkaroon na rin sila ng pagpaplano kung sakaling magkaroon ng forced evacuation sa kanila. Ang sistema nila ay mauunang dalhin ang mga bata, senior citizen, mga buntis at mga PWD sa kanilang barangay. Ayon sa kanila, sanay na sila sa ganitong mga sitwasyon at nagkukusan na ring lumikas ang iba nilang kabarangay kung kinakailangan. Payo naman ng LGU na maging mahinahon at makinig at sumunod sa sasabihin ng mga otoridad. Ang PHIVOLCS naman nagbabala sa banta ng lahar kung sakaling magkakaroon ng malakas na pag-ulan sa Sorsogon. Sa pinakabagong tala ng 24 hours monitoring ng PHIVOLCS ngayong araw, January 5, nakapagtala ng 15 volcanic earthquakes, 102 tonelada ng sulfur dioxide flux, katamtamang pagsingaw ng steam plumes at nakakitaan pa rin ng pamamaga ang dalisdis ng bulkan. Samantala nanatiling nakataas sa alert level 1 ang Bulkang Bulusan na nangangahulugan ng low level unrest na may mataas na tsansa ng phreatic eruption. Kaya naman nagpaalala din ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon na limitahan ang mga aktibidad na mas malapit sa dalisdis ng Bulkang Bulusan. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Gumagamit ng ballistic missiles at launchers na galing ng North Korea ang Russia sa Ukraine war ayon sa Estados Unidos. Batay kay National Security Council spokesman John Kirby, matindi at nakakabahalang escalation ang suporta ng Pyongyang para sa Moscow. Babanggitin din ng Estados Unidos ang isyung ito sa UN Security Council at magpapatupad ng karagdagang sanctions sa mga sangkot sa arms transfers. Itinanggi naman ng Russia ang aligasyong ito. Subalit noong September 2023, bumisita si North Korean leader Kim Jong-un sa Russia para sa potensyal na military cooperation. Inako ng Islamic State militant group ang pambobomba sa isang memorial ceremony sa Iran kung saan 84 na tao ang namatay. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng itinakdang araw ng National Mourning para sa mga biktima ng pagpapasabog. Ayon sa Islamic State, 2 sa miyembro nito ang nag-activate ng explosives vest sa gitna ng mga taong dumadalo para sa memorial ng pinaslang na Revolutionary Guards General na si Qasem Soleimani. Matagal nang biktima ng mga pag-atake sa mga jihadists at iba pang militant ang Iran. Isang unmanned surface drone ang inilunsad mula sa Houthi-controlled Yemen laban sa commercial shipping lanes sa Red Sea araw ng Huwebes, January 4. Naniniwala ang US Navy commander sa rehiyon walang senyales ng paghupa sa mga pag-atake.
Sa gitna ito ng babala ng White House at iba pa nitong partner nations sa Iran-backed militia na ihinto na ang pag-atake o haharap sa potensyal na military action. Ito ang unang pagkakataon na gumamit ng unmanned surface vessel ang Houthis simula ng puntiryahin ng mga ito ang merchant vessels sa Southern Red Sea kasunod ng pagsisimula ng gera sa Gaza. Nagbabala na ang mga eksperto na magriresulta sa supply chain issues ang mga pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Paanong inabangan ang pagpasok ng 2024, kaabang-abang din ang muling pagsasama-sama at pagtatanghal ng mga kilala at malalaking pangalan sa music industry kasama ang iba pa mga talented OPM artists sa gaganaping 9th Wish Music Awards ngayong January 14 sa The Big Dome. Bukod sa entertainment at live performances, kabilang din sa mga inaabangan dito ang mga tatanghalin at bibigyang pagkilala na Filipino artists sa iba't ibang kategorya. Narito ang report ni Brian Manlapaz. And the Wishers' Choice Award goes to SB19. Congratulations. Kung noong nakaraang taon ay big winner ang Pinoy pop group na SB19 sa ginanap na 8th Wish Music Awards, sino-sino naman kaya sa taong ito ang susunod na makatatanggap ng pagkilala dahil sa angking galing at talento sa musika? Naging tradisyon na ng Wish 1075 ang taunang pagdiriwang at pagbibigay pagkilala sa mga natatanging original Filipino music o OPM artist sa pamamagitan ng Wish Music Awards. Kaya habang papalapit ang 9th Wish Music Awards sa taong ito, tuloy ang pagbuhos ng suporta ng mga wishers sa mga nominadong OPM artist. Kanya-kanyang boto ang mga fans upang manalo ang kanilang mga hinahangaan. Sa latest ng WMA online voting tally updates, nangunguna si TJ Monterde sa kategoryang Wish Artist of the Year na may 65.62% votes. Si Josh Collin naman ng SB19 ang number 1 sa Wish Breakthrough Artist of the Year at nananatili namang nasa top 1 ang SB19 para sa Wish Group of the Year. Samantala, nangunguna naman ang mga awiting ilaw ng SB19 para sa kategoryang Wish Ballad Song of the Year. Back Home ng The Ones sa Wish Contemporary Folk Song of the Year. Could Be Something ng Ben and Ben sa Wish Contemporary R&B Song of the Year. Wild Tonight ni Josh Collin sa Wish Hip Hop Song of the Year. Dati-dati ni Sarah Geronimo sa Wish Pop Song of the Year. Nasa Aking Damdamin ni Arthur Neri sa Wish R&B Song of the Year. Parola ng Moonstar 88 para sa Wish Rock and Alternative Song of the Year. At tingin ng Cup of Joey at Janine Teñoso sa Wish Song Collaboration of the Year. Siyempre, hindi mawawala ang iba't ibang kategorya ng Wish exclusive performances na pumatok sa mga wishers. Nangunguna sa botohan ang awiting Wala Na Talaga ni Clarice de Guzman bilang Wish exclusive ballad performance of the year. Ang collaboration ni na Josh Collin, Oko the Bullet at Angela Hermoso sa awiting Sofa bilang Wish exclusive collaboration of the year. Nasa top choice din si Bel Mariano sa awiting Somber and Solemn bilang Wish exclusive contemporary folk performance of the year. Si Zach Tabudlo sa awiting Pano para sa Wish exclusive contemporary R&B performance of the year. Sa iba pang Wish exclusive categories, nangunguna si Philip sa awiting Rockstar, may entrata sa kanyang Otto Dedma, SB19 sa awiting I Want You, at Lola Amor sa awiting Raining in Manila. Hindi pa ito ang official and final count at standing ng inyong mga OPM artist. Samantala, abangan ang live performances ni Rico Blanco, Ben Ben,
Clara Binin, Lola Amor, Flo G, Magaling na sana sila kundi natututo. Dahilan ba't wala na papel yung iba at yun ang totoo. Dilaw, Tuhaw, sayaw, bakit ikaw? at iba pang mga artist sa inaabangang 9th Wish Music Awards. Celebrate OPM ngayong January 14 sa Araneta Coliseum. Brian Manlapas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 63, versikulo 4 na nagsasabi, Sa gayo'y pupurihin kita habang ako'y nabubuhay. Igagawad ko ang aking mga kamay sa iyong pangalan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!